Okay, pag-usapan natin yung madalas na ireklamo ng mga tao dito sa Australia, which is mataas yung tax. Nandun na tayo sa mataas yung cost of living. That's everywhere in the world. Pero dito sa Australia, mataas ang tax. And for context, ang tax bracket ko ay 37%. Okay, so I pay 37% of my income to the government. But guess what? Okay lang sa akin. Hindi ako nagrereklamo. Bakit? Bakit? Kasi nakikita ko kung saan napupunta. At ramdam na ramdam ko siya. Lalo na ngayon. Kasi hindi niya mapapansin because I'm looking at the camera and nakakakita ako ng maayos at this distance. Pero as of the time of this filming, I'm actually suffering from double vision. Meaning naduduling ako. So, kapag ka tumitingin ako ng mas malayo sa distansya ng camera, which is about a meter away from me, anything past this is actually double for me. Okay? And when this happened, so nagpunta ako sa doktor. Nagpunta ako sa doktor, and when I went to the doctor, nabalik sa akin yung $45 of the consultation fee. Okay. Bakit? Because of Medicare. Because of universal healthcare dito sa Australia, which is funded by taxpayer money. Okay? Kung baga, PhilHealth sa atin. Pero ito, hindi mo kailangan magmakaawa para makuha mo yung nararapat sa'yo. As in, same day binalik sa akin yung rebate ko. Actually, correction, tinignan ko yung bank account ko. Hindi pala 45 yung nabalik sa akin. 85. Okay? Out of $130. So, yung 45 ay, anong tawag? 45 lang yung binayaran ko. Out of the 130, bumalik sa akin yung 85. Okay? Tapos, dahil dito considered, di ko alam kung sa Pinas parehas pero kasi pag nag-double vision ka, lalo na kung walang matukoy na dahilan, emergency agad yun. Kasi baka stroke siya, baka aneurysm or something like that, di ba? It could be a life-threatening issue na hindi lang nakikita superficially. So, I was sent straight to the emergency department ng Sydney Eye Hospital. And I paid $0. Wala akong binayaran. They did some tests on me, tapos tiningnan ako ng espesyalista, 2 nurse yung nag-assist sa akin, ganyan. Wala akong binayaran ni singkong duling. Okay? Tapos, yung GP ko, hindi pa siya satisfied kasi sabi niya, parang hindi, parang may kulang magpa-MRI tayo, tsaka magpunta ka sa optometrist. So, kasi ang sabi nila, baka yan, refractive diplopia. Yun ibig sabihin, yung light na nag-hit sa mata ko is getting refracted, so nagdo-doubling image. So, pinapunta ako ng optometrist. Libre ang assessment ng optometrist dito sa Australia. Okay? Pag nagpa-eye test ka dito sa Australia, wala kang babayaran. Tapos, then napunta nga ng optometrist. So yung optometrist ko, medyo concerned din siya. Sabi niya, parang di ako naniniwala na yun lang yung dahilan So, re-refer kita sa specialist. Okay, sa ibang specialist outside of the emergency department ng Sydney Eye Hospital. Not to say na hindi effective yung mga doktor doon, pero when you are in an emergency department kasi, syempre ang daming nangyayari, may mga taong mas critical yung sitwasyon kaysa sa akin. So when they've determined na hindi naman life-threatening yung issue ko, syempre, prioritize nila yung medyo mas critical, di ba? And hindi siguro nabigay sa akin yung 100% attention that this would have, I guess, qualified for kung nasa private, specialist. So, nirefer ako ng optometrist ko sa private specialist. Ang schedule ko sa kanila ay bukas.
sinabi na nila sa akin, eto yung magiging cost ng consultation. Tapos, if gagawin sa itong mga test na to, this might be it. Pero, may rebate yan from Medicare. Okay? And if you have private insurance, which I do, under sa company ng asawa ko, so meron kaming HMO, mababawasan pa yon. Okay? So, tapos sabi sa akin ng GP ko rin, general practitioner or sa atin sa Philippines, family doctor, sabi niya, magpa-MRI ka din. Kasi baka may nerve issue, sana makita natin. So, nagpa-brain MRI ako. That cost me $370. Unfortunately, yun, kung ginawa yan sa hospital, wala akong babayaran. But because it was an external third-party clinic, outside of that, nagbayad ako ng $370. Okay? Tapos, yung babayaran sa specialist bukas is around $300 to $450, depende kung ano yung gagawin sa mata ko. Which, to be honest with you, syempre medyo masakit sa bulsa yun, di ba? Pero kung iisipin ko, kung nasa Pilipinas ako, lahat yun may bayad. Benta ka sa emergency, bawat turok sa akin, may bayad lahat yan. Diba? And magkano lang yung makukuha mo sa PhilHealth. At yung proseso ng pag-claim mo na sa PhilHealth, napakahaba pa. Diba? Very manual yung proseso. So, hindi ako nanghihinayang sa binabayad kong tax dito kasi nakikita ko. Transportation works efficiently. Oo, minsan may mga delays, pero hindi naman sobrang nakakaloka, 'di ba? Tsaka reliable pa rin compared sa transport system sa Pilipinas, 'di ba? Like ngayon, merong anong tawag dito? They call it industrial action, yung rally ng mga union ng nagtatrabaho sa NSW Transport, okay? Anong ginawa nila? Para hindi maapektuhan ang mga mamamayan, okay? 'Di ba kasi sa atin pag rally talagang wala kang masakyan. Dito hindi, patuloy silang magtatrabaho. Ihahatid ka pa din nila, the trains and the buses will continue to operate. Pero, sarado yung kung saan ka magtatap. Ibig sabihin, libreng sakay. Ganon sila magwelga dito. They will not disrupt yung usual transport. Gagawin nilang libre para malugi yung gobyerno. 'Di ba? So, hindi nila i-operate yung tapping machine para makapagbayad ka ng pamasahe. Okay? So, although, syempre sa amin, sasabihin pa rin sa amin sa office na, kung magiging problema sa inyo yung pagko-commute, mag-work from home na lang kayo ngayong mga araw na mayroong rally. Kasi hindi mo pa rin naman masasabi kung magkakagulo ba or whatever. So, para maiwasan yung ganun, sasabihin na lang sa amin, mag-work from home na muna kayo. 'Di ba? So transportation is reliable. Universal healthcare, sobrang importante. Yung tita ko who is a senior citizen, hindi na siya nagbabayad ng kahit ano. Ang gamot niya ay libre din. Tapos may assistance siya from the government kung kailangan niya ng sasakyan para makapag-grocery or kung kailangan niya ng mag-grocery para sa kanya kasi 80 plus na yung tita ko eh. 'Di ba? May papadala silang tao para mag-assist sa kanya. 'Di ba? Sobrang okay. Kaya may mga nagsasabi, hindi, gusto ko sa Pilipinas pa rin ako magre-retire. Ayoko mag-retire sa Pilipinas. I'm sorry. Mahal ko Pilipinas, pero I really don't see myself living there again. Kasi isang matinding pagkakasakit lang sa Pilipinas, pulubi ka eh. Sobra. 'Di ba? Sige, sabihin natin na medyo lonely dito sa Australia because I don't have my family here with me, 'di ba? But I've already also built a life here where I have friends who are supportive. Okay? And so, parang sa akin, okay. And honestly, even in Pinas naman, yung pamilya ko, medyo separate kami sa clan eh. Karamihan ng kamag-anak ko nasa Bulacan, pero ako lumaki ako sa Antipolo eh. So, yung buhay ko sa Antipolo, even that is a little bit isolated from my bigger family, my extended family. Diba? So, parang tsaka I haven't lived in the Philippines
since 2006. So, 20 years na akong nasa ibang bansa. Medyo nasanay na rin naman ako. Okay? Yun. So, hindi ako upset na nagbabayad ako ng tax kasi, yun nga, nakikita ko kung saan siya napupunta, kung saan siya ginagamit, nakikinabang ako doon. And, I know of a few people who receive welfare kasi meron akong kaibigan na meron siyang disability from when he was born. Okay? Hindi niya talaga kaya yung normal na buhay. Sa atin sa Pilipinas, usually yan, bahala yung pamilya mo. 'Di ba? Usually yan, too bad. 'Di ba? Pero dito, ina-assist sila ng government. Nung nag-COVID, na-stand down yung asawa ko. Imbes na pumpasok siya ng 5 days, 3 days na lang. So, syempre, ang bayad lang doon yung 3 days na pinapasok niya, di ba? Anong ginawa ng government? Nag-introduce sila ng tinatawag na job keeper. So, para hindi masyadong maapektuhan yung income namin, kasi syempre, magbabayad ka pa rin naman ng renta and all that stuff, di ba? Ginawa ng gobyerno, yung 2 araw na hindi hindi pinapapasok yung asawa ko kasi walang work eh. Kasi yung trabaho ng asawa ko sa hotels. Syempre COVID, sino nasa hotel, 'di ba? Gobyerno nagbayad ng 2 araw na hindi siya pinapapasok. Yes. Hindi siya yung buong kung ano yung dapat na natatanggap niya sa salary niya, 'di ba? Pero it's significant enough to augment our finances para hindi kami ma-evict at makapagbayad pa rin kami ng renta. 'Di ba? Ano nangyari sa atin sa Pilipinas nung COVID? Awang-awa ako dun sa mga driver ng jeep. Dahil, syempre, walang biyahe. Paano kakain? Sila? Kung ano yung kita sa araw na yun ang pagkain. Diyos ko, awang-awa talaga ako. Hindi ko alam kung ano. Kaya, tungtuwa ako nung lumabas yung mga community pantries, and nakita mo talaga yung bayanihan at pagtutulungan ng mga Pilipino. If COVID showed us anything, it's that we as Filipinos are still very much into the community. Okay? Marunong pa rin tayo makipagkapwa-tao. But in saying that, mas okay sana kung yung trilyong ninakaw sa flood control at kung ano-ano pang mga scam ng gobyerno ay nagamit sana ng maayos para matulungan yung mga kababayan natin, di ba? That's all I'm saying. Kasi, ang masakit sa akin talaga, nung nagtatrabaho pa ako sa Pilipinas, this was back in between 2001? Ano ba ako nag-graduate? 2002 ako nag-graduate. 2002 hanggang 2006. 4 na taon lang ako nagtrabaho sa Pilipinas. I was already paying 25% income tax then. Sobrang hirap. Sobrang hirap tanggapin na a quarter of what I work hard for, hindi ko maramdaman. That's actually one of the reasons, if not the biggest reasons why I decided hanap tayo ng opportunity sa ibang bansa. Yeah. So, I'm not upset that I'm paying 37% tax here in Australia because I know where it's going. Bumabalik din naman sa akin yung serbisyo eh. So, okay lang.